Kapag granted ito, wala nang appeal pa na magagawa ang Philippine government. Wala na. Yes, the Philippine Yes. government cannot appeal it Okay. there. Opo, sige. Oo. Sige, kung wala ka ng appeal, ngayon ito lang po no, kapag po pinagbigyan ng isang citizen ng asylum sa bansang France, halimbawa po, hindi na siya pwedeng lumabas ng France. At doon na lang siya mananatili. Kumbaga, yung freedom niya restricted din. Ganun po ba 'yon? Ang mga persons na nabigyan ng asylum status, no, they can freely roam doon sa Europe, no, or even in other states, no, because he has a right of mobility, no. Okay. Pero hindi siya pwedeng pabalikin sa bansa where he is facing danger. That is the basic framework niya. Parang sa panahon po ni Joma Sison, if you recall, no, sa the Netherlands, right? Meron siyang asylum doon and he can freely travel within the EU areas, right? Tama. That is correct, and he can freely go around doon, no, at mag-shopping. Opo. And also he can he can attend parties before, no? If you remember. Pero yung kanyang financial wealth, ano ho yan? Kapag ba ikaw ay isang binigyan ka ng asylum, yung pera mo na hawak, hindi pa pakikialaman ng gobyerno ng Pransa yon. You can enjoy the fruit of your quote-unquote labor. Sa hawak niyang pera doon, no, sa France, he can have a free use of that. He can shopping whatever na gusto niyang gamitin diyan kasi freedom niya po 'yan, no. That is without regard to the rights of the Philippines within the domestic context kung may mga freeze orders in relation to his prosecution naman. Okay, so he can own properties there, move his family there, enjoy life in Paris kung sakasakali na binigyan na siya ng asylum kung sakasakali man, no? Yes po. Okay, sige. So, sir, kung mangyari po sa Pilipinas yan, tayo po ba halimbawa may tatakbo sa atin galing ng Asian countries o galing po ng ibang bansa sa atin hihingi ng asylum, obligado rin po ang Pilipinas to do the same? Yes, under the Refugee Convention, ang miyembro ang Pilipinas po dyan, no? And the 1967 Protocol, no? So asylum seekers and refugee refugee applicants and stateless persons applicant, they are given the same, no? Opo. Yung safety and protection noong pong nabigyan ng asylum, wala pong walang pananagutan ang gobyerno nag-host sa kanya. Ang safety and pananagutan sa taong ito, because he is free to roam around and all that, no? There is sa kanyang na yon, no? But generally, the general concept lang na the state has the obligation to protect its people within its territory can be applied. Pero on the personal na may security and all that, wala naman. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.